Bagyong Wilma, papasok na ba? Unang bagyo ng Disyembre, papasok ang sistema mula sa Guam. Alamin ang posibleng direksyon at mga apektadong lugar ngayong darating na December 4 hanggang December 6. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather Ngayon. Ngayong araw ng Martes, December 2, 2025, may mahalagang update tayo. May bagong sistema mula sa Guam na posibleng makaapekto sa atin sa mga susunod na araw. Kasabay nito, titingnan natin ang lagay ng panahon sa buong bansa, pati na rin ang panganib ng malalakas na pag-ulan, hangin at baha. Pero bago ang lahat, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, simulan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa kasalukuyan, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang pangunahing sistema sa Mindanao kaya may pag-uulan sa rehiyon. Samantala ang Northeast Monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa extreme Northern Luzon at may malamig at maulang hangin sa Hilaga. May umiikot pa ring Tropical Depression, bagyong Berbena na dati tinatawag natin, ngunit wala itong planong tumama sa Pilipinas pero patuloy nating susubaybayan ang galaw nito. Alamin naman natin ang status ng Tropical Depression Koto o dating bagyong Berbena. Ayon sa pinakahuling datos, ang sentro ng bagyong Berbena ay nasa 505 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Calayan, Palawan. May lakas pa rin itong hangin na 55 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. Halos ito'y hindi gumagalaw o almost stationary. Ibig sabihin, hindi agad tatama sa Pilipinas pero may posibilidad pa rin na magdala ng moisture, gayunpaman hindi na ito tinuturing na bagyong banta sa ngayon. Narito ating forecast weather system para sa buong rehiyon. Mga rehiyon na may mataas na posibilidad na may pag-ulan o thunderstorm. Sa Mindanao at Eastern Visayas na apektuhan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone, may scattered rain at thunderstorm. Maaaring may flash flood o landslide. Sa lugar naman ng Palawan at Visayas at iba pang bahagi, may pagkakataon ng isolated rain shower o thunderstorm. Hindi masyadong malakas pero maging alerto pa rin. At sa Metro Manila at Luzon, may partly cloudy hanggang maulap, may mga localized rain shower o thunderstorm dahilan sa easterlies at maaring may biglaang pag-ulan o pagbaha sa ilang mga bababang lugar. At sa lugar ng Batanes, higit sa Hilaga, partly cloudy na may ilang light rain dahil sa amihan, walang malakas na epekto sa lugar na ito. At dako naman tayo sa ating karagatan at dalampasigan, kalagayan ng hangin at alon. Coastline sa Palawan, Visayas at Mindanao, light hanggang moderate ang hangin. Ang alon ay slight to moderate na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa ngayon, medyo ligtas pa para sa paglalayag pero bantayan pa rin lalo na kung may thunderstorm sa paligid. At para sa ating temperatura, minimum temperature 23.5 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 7 ng umaga. Maximum temperature 32 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Ang araw ay sisikat mamayang alas 6 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:25 ng hapon. At dumako naman tayo sa ating bagong binabantayang bagyo o tinatawag nating Invest 93W mula sa Guam na inaasahang bagong sistema na papasok sa ating bansa. Ang tanong, ano ang Invest 93W? Isang low pressure area o LPA o cloud cluster malapit sa Guam na kasalukuyang binabantayan bilang isang posibleng sistema na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa forecast ng Pag-asa, meron na itong medium potential, umunlad bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ngunit posible ring maging isang manatiling low pressure area lang o LPA lang sa mga susunod na 24 oras. Ngayon, linawin natin ano ang sinasabi ng mga iba't ibang modelo. Ayon sa Major Forecast Model ng GFS o Global Forecast System, ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast, hindi nagpapakita ng malakas na bagyo at posibleng may mahina o moderate na sistema lamang. Mas malakas ang posibilidad na magdulot ito ng shoreline enhanced rainfall,
lalo na kung sasabay ito sa Amihan at Shoreline, hindi klasikal na isang bagyo. Ang bagong low pressure area na ating nakikita na mayroong potential na medium chance. Ayon sa scenario outlook, sa simula December 3 hanggang December 6, posibleng matanggap ang epekto ng moisture o rain band sa mga rehiyon ng Bicol, Samar, Eastern Visayas at silangang bahagi ng Luzon at Mindanao. Malakas ang ulan, may panganib na flash flood, landslide, coastal flooding, lalo na sa mga mabababang lugar. Ang tanong, bakit hindi malakas na bagyo ang inaasahan? Malakas ang wind shear habang dumaraan sa Amihan at Shoreline. Hirap itong mag-develop ng organized structure. Ang cold surge o Amihan nagpapababa ng moisture continuity para sa isang bagyong mamumuo. Ang late season na ito ay para sa malalakas na tropical cyclone sa Philippine Sea. Ang bottom line, malabong maging isang bagyo pero mataas ang posibilidad na maging isang rainmaker ang Invest 93W para sa ilang bahagi ng bansa. At para sa ating kababayan, lalo na sa mga rehiyong malapit sa Bicol, Eastern Visayas, Palawan at Mindanao, asahan ang malakas na ulan, pagkabaha at landslide, baha sa ilog at sa sapa. I-secure ang bahay, buong outdoor item, huwag tumambay sa may ilog o kaya sa ilang mga mabababang lugar. Maganda ng emergency kit, tubig, pagkain, flashlight, gamot, plastic para sa dokumento. At sundin ang anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan o local government unit at ng Pag-asa. Sa ating mga kababayang mangingisda, umiwas muna sa paglalayag, lalo na kung mayroong thunderstorm sa inyong lugar. At sa posibleng rehiyon na apektado ngayong darating na bagong bagyo o sama ng panahon, sa lugar ng Bicol Region, malakas na ulan, baha, landslide at coastal flooding. Sa Eastern Visayas, Samar, Leyte, heavy rain and flash flood at localized landslide. Sa silangang Mindanao at Caraga, restless weather, possible rain incident. At sa Palawan, light to moderate rain, bantayan ang coastal flooding. Sa Luzon, Metro Manila, isolated rain shower, biglaang pag-ulan, bantayan lalo na sa drainage area sa bandang hapon o gabi. Sa North Luzon at Batanes, Amihan, maulan, malamig at may malakas na hangin pero mababa ang ulan intensity. At para sa ating summary ng buong ulat sa araw na ito, may isang bagong sistema o Invest 93W malapit sa Guam na binabantayan bilang isang posibleng low pressure area o bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras na meron na itong medium chance potential ayon sa Pag-asa. Ang bagyong Koto o dating Berbena ay nananatiling malayo at walang direktang sa ating bansa. Sa December 3 hanggang December 6, mataas ang tsansa na malakas ang ulan sa Bicol, Eastern Visayas at silangang Mindanao. At sa Northern Luzon, Palawan, Luzon, Visayas, possible isolated rain shower at bantayan pa rin ang localized flooding. Ang pangunahing banta ngayon ay ulan, baha, landslide at coastal flooding, hindi ang parating na bagyo. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Sa mga kababayan natin sa oras ng unos, kagipitan, manatiling tayo matatag at matalino. Huwag magpanik kung hindi maghanda at magtiwala sa ating Diyos na makapangyarihan. Ngayong paparating na mayroon namang bagong isang bagyo na namataan, huwag tayong matakot. Lagi nating alalahanin na ang Diyos ay kasama natin anumang oras, malakas man ang bagyo o mahinang bagyo o kahit walang bagyo, nananatiling kasama tayo ng Diyos sapagkat yan ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa bawat kanyang anak na nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Amen. Sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating channel, lalo na sa ating mga kababayang OFW at ating mga local subscriber na patuloy na tumatangkilik at nakikinig dito sa ating ulat panahon. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo araw-araw. Para lagi kayong updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.